Top 3 things you need to know before getting a ball python. What's up guys? Another day, another ball python. For today's video, pag-uusapan natin ano nga ba yung tatlong pinaka-importanting bagay na kailangan mong i-consider bago ka bumili ng ball python. Kasi marami akong nakikita at marami akong na-obserbahan na nag-quit sa hobby. So tumitigil sila sa hobby kasi hindi sila prepared. So basta-basta na lang bibili, impulsive, tapos mag-end up sila sa quitting. So, syempre, nakakalungkot isipin na sayang naman, 'di ba? Imbis na makasama natin sila sa community, ang nangyayari, nawawala sila. So, yun yung i-discuss natin kasi para sa akin, isa yun sa napaka-importanting mga bagay na kailangan nating malaman kung nagbabalak tayo mag-alaga ng ball python. Bago ang lahat, kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si 250 and you're watching Ball Python Philippines. Number 1 na kailangan nating i-consider bago tayo mag-alaga ng ball python ay kailangan nating alamin kung magbi-breed ba tayo o gagawin lang natin siya for pet. Pang stress reliever. So, kailangan na muna nating alamin yan kasi ang nangyayari kasi minsan bumibili tayo ng ball python tapos wala tayong balak mag-breed. So, minsan syempre nakakabili tayo ng walang papel, hindi registered sa DNR kasi sasabihin natin pang pet lang naman eh. Tapos eventually after how many years pag nag-matured na yung ball python natin, nabibreed natin sila. Tapos pag dumami sila, nagkakaroon tayo ng problema. Pag dumami na yan, ang mangyayari diyan, mahirap na yan itago sa bahay kasi marami na eh. At the same time, pag dumami na at nakikita ka ng mga ibang tao, yung mga kasama mo din na may galit sa'yo, pwede ka nilang pag-initan, pwede ka nilang i-report sa DNR. Tapos, ang gagawin nila ngayon sa'yo, kunyari magpapanggap sila na buyer o kaya mag-uutos sila, tapos isi-set up ka nila. So, pwede kang makulong. Pero kung bumili ka ng ball python, yung mga pinakaunang stock mo, papered, may papel, tapos na-registered mo sa pangalan mo, nakakuha ka ng CWR, wala kang magiging problema in the future kahit dumami yung mga yan, kahit pag-initan ka ng mga yan. Kasi may ipapakita kang papers na galing sa DNR. So, pangalawang bagay na kailangan mong i-consider bago ka kumuha ng ball python ay yung pagkain, yung feeders. Kasi ang mga ball python, kumakain lang yan ng mga daga. So, hindi sila kumakain ng karne ng baboy, karne ng baka, karne ng manok, ganun. So, medyo sabihin na natin magastos din siya at minsan nagkakaroon talaga ng shortage sa daga dito sa Pilipinas. May mga buwan na ganun. So, wala ka talagang mabilhan, meron man sobrang layo, tapos sobrang mahal. So, kung gusto mong mag-alaga ng ball python, siguro mas maganda rin pag-aralan mo kung paano mag-breed o paano magpadami ng mga daga. So, gagawa rin tayo ng mga video tutorial dyan kung paano mag-breed ng mga daga. Pangatlong bagay na kailangan mo i-consider kung gusto mo mag-alaga ng ball python ay ito yung pinaka-importante sa lahat kasi ang dami kong nakikita talaga na nasasayang talaga yung pera nila tapos kawawa yung mga ball python kasi ayaw mag-alaga ng mga asawa nila, ayaw mag-alaga ng mga magulang nila, tapos yung mga kasama nila sa bahay ay takot. So wag na wag niyong gagawin guys yung bigla-bigla na lang kayong bibili tapos wala na silang magagawa, ganun yung ibang mindset ng iba eh. So, mas maganda, ipaalam nyo muna. I-educate mo muna yung mga kasama mo sa bahay, yung asawa mo, yung jowa mo, bago ka bumili ng ball python. Hindi yung pagkabili mo, wala na silang magagawa, ganun. Kasi, pwedeng pagsimulan ng away yun eh. Tapos, pwedeng masira yung relationship mo din sa asawa mo, sa jowa mo, ganun. Kasi, syempre, gustong-gusto mo ng ball python ayaw niya, wala namang masama doon, 'di ba? So, baka yun nga, masira pa yung relationship nyo dahil lang sa ball python. Siyempre, hindi naman maganda yung ganun, 'di ba? So, may kikwento ako sa inyo, may isang nakilala ako online, tapos ganun ang ginawa niya. Bumili siya ng maraming ball python, siguro mga 7 o 8 pirasong ball python. Hindi niya sinabi sa asawa niya, yun nga, takot pala yung asawa niya sa ball python, sa ahas. So, syempre, ganun talaga naman yung mga tao talagang takot kasi iniisip nila may kamandag, baka makadisgrasya, ganun. So, ang nangyari dyan,
ano niya, binenta niya yung ball python niya sa sobrang mababang presyo. Kaya, 'di ba, parang sayang, 'di ba? Sayang kasi syempre ang mahal-mahal ng bili mo doon, tapos parang binenta mo na lang ng pahingi para lang ma-out mo, tsaka kahit papaano may bumalik sa iyo ng maliit na pera na nagastos mo. Kung gusto niyo matuto sa mga about sa ball python, kahit anong breeding man, sa mga morph ganyan, sa mga kahit ano basta ball python, mas maganda mag-follow kayo sa akin, mag-subscribe kayo sa akin. Pwede niyo rin akong i-add sa Facebook. Ayun yung Facebook ko. Kung may mga katanungan kayo, comment down below para magawa natin ng video sa mga susunod nating mga vlogs. Once again, maraming salamat sa panonood. Muli, this is 250 ng Ball Python Philippines. Mag-ingat kayo lagi mga par.